Hello mga ka-cakes ni Lay. So, kamusta na tayong lahat dyan? Anong ganap? So, eto nga, pakita ko lang tong ating wedding cake na nakakaurat dahil hindi ko pala na-record yung paano ko siya nilayering or yung pagpapalaman or eto, yung paano na siya naka-icing na. Sayang talaga, kanina ko pa hinahagilap kung na-delete ko ba yun. Pero nakakahinayang kasi talagang binonggahan ko yung pagpo-frosting nito, guys. Ewan ko, nalulutang na yata to, pating cellphone ko, lutang na, mana sa may-ari. So, eto nga, meron nga tayong two-tier wedding cake. Itong kliyente ko na to, napakadaling kausap. Napasyal siya dito sa page ko, tapos ayan, deal agad kami, di ba? So, ayan nga, napaka-thankful ko kasi yung mga gantong kliyente, yung isang tanong, isang sagot, Gora. Down payment agad, o di ba? So, napakasimple lang naman ng wedding cake nito ni Madam at hindi naman ako medyo pinahirapan. Yung mga ganitong ano ba yan? Yung mga ganitong wedding cake na napaka-simple ay napaka-eleganteng tingnan. O di ba, ang ingay ni Athena, may pasigaw pa, inaanap ang nanay. So, eto na nga, nasa final ano na nga tayo, touching, yung paglalagay nitong mga artificial flowers. So, artificial lang ito, guys. Kasi yung sa kanyang inspo is artificial din naman. So, alam niyo naman, pagka medyo artificial, medyo mura ng kaunti compare sa ating real flowers. Ayan. So, meron din kasing dalawang klase ng artificial, yung parang foam type at saka yung tela type. So, ito yung tela type. Yan. So, nabibili ko lang itong mga ganitong artificial flowers sa Tabora. Alam niyo naman, malapit tayo sa Divisoria, ang kagandahan sa atin. Malapit tayo sa mga supplier. Kaya naman, ganun din natin siya, medyo yung presyuhan natin ay nakadepende kasi bumabiral ngayon yung ano, yung isang sikat na cake, yung honey glaze ba yun, bumabiral ngayon yun kasi, or tumitrending siya kasi, diba, yung mga cakes nila na ang kakabog ng presyuhan, diba, ang mamahal ng fondant nasa worth 12k, one tier niya yata nasa 50k or 12k, mga ganung presyuhan. So, nakadepende po kasi yan sa target market mo and ikaw as a baker, yung expertise mo, syempre. At tama rin, may mga nabasa rin ako mga nag-share noon, si Kuya Boyet, na ano ko rin yung mga ano niya, na-agree din ako doon. So, ka-worth din ba na magbayad ng ganon? So, depende rin talaga yan kung talagang worth for the ano din. Pero syempre, yung mga ganong ano, established na gaya nga ni Honey Glaze. Kung tama ba, kung hindi ako nagkakamali, Honey Glaze, kung ano, established na kasi sila na may mga taxes na sila, may mga pwesto na sila. So, nakadepende din yun. Then, syempre, yun nga, nasa target market. So, ito tayo, si Cakes Nile, ang target market lang palang natin sa ngayon. Masaya na ako kung sino yung mga nagtitiwala. Ayan, yung mga recommendation. Yan ang mga target market natin. Syempre, yung mga on budget, yan ang aking mga principles in life, yung mga medyo kinukulang, kaya minsan ang tanong ko magkano po ba yung budget nila para naman kahit paano yung magawa natin ng paraan. Kasi ako, danas ko sa buhay, yung magbe-birthday ka, wala kang cake. So, ito siguro yung naging purpose ko kahit medyo mura lang yung bigay ko sa iba kong cake. Yung kapag sinabi, lalo na yung mga kaibigan at suki na, sis, ganito lang kasi yung budget ko. Okay lang, pinagbibigyan ko na. 'Di ba? Hindi ko iniisip kung... Iniisip naman din. Kasi kung tutusin, may kikitain na rin naman na ako kaysa naman yung cake ko dyan at icing ko ma-expired na lang, 'di ba? E di, gawin na natin at ibigay natin sa kanila ng on budget sila. E di, may napasaya pa tayo, 'di ba? Ang hirap, guys. Ako kasi danas ko talaga nung nagbe-birthday ako no, nung walang-wala. Kapos sa buhay, 'di ba? Hindi naman kasi, 'di ba nga, mag-isa akong lumaban, tara. Katipunera ang pegang daming daldala, no? Eto na nga, malapit na tayong matapos sa ating wedding cake. Inaaliw-aliw ko lang kayo, guys, 'di ba? Marami ng stress ang mundo. Marami na tayong mga iniintindi sa mga pagiging adulthood natin, 'di ba? Tumawa na lang tayo. O, diba? Alam ko kahit kayo dyan napapatawa na sa tawa ko. Pero sayang talaga kasi hindi ko naumpisahan yung video. Pero alam ko na-record ko yun. Siguro na-delete lang to ng anak ko kasi minsan ginagalaw nila yung phone ko kapag busy ako, napipindot-pindot ni Athena yung ano, sa gallery. O, diba, nainis? Pero anyway, talagang sinarapan ko yung pagpapalaman nito at hindi lang to puro icing, ha. Kasi ayoko naman din na puro tinapay. May sabi niyo puro tinapay naman.
So, sakto lang. Doon lang tayo sa sakto. So, dineliver to via Grab car. Ayan, kasi kapag ganitong mga wedding cake, hindi talaga to kakayanin ng motor. Ayan, so kailangan talaga yung transportation natin is 4 wheels. Ayan, paglaanan nyo na yan kapag ganitong talagang event, once in a lifetime naman, budgetan nyo na yung transpo. Huwag na tayo magkuripot kaysa naman masira pa yung cake. At pareho tayo at baker and client mapurna kasi naghahabol dahil nasira or ano. Doon na tayo sa safe kahit alam yung na napagastos or napamahal sa transportation, eh at least kampante at panatag tayong makakarating yung mga cake natin sa event natin. So, thank you so much sa pagtitiwala. Sis, first timer client ko tong si Sisi at natutuwa ako at nagustuhan naman niya yung cake na ginawa natin. Ayan, so maraming salamat sa mga nagtitiwala sa cakes ni Lay at iba pa. At sa mga sumusuporta mula umpisa hanggang dulo. Ito, meron tong kasamang 20 pieces solo box cupcake. Ito yung ano niya, cupcakes niya. Pakita ko na rin sa inyo. So, asahan nyo ang cupcakes ganito na. O, diba? Level up. May pabutas effect na at may pa-chocolate na sa gitna ang ating cupcakes. At ganun din yung pagpapalaman natin sa ating mga cakes. Kaya nga lang sayang, hindi ko napakita sa inyo eh. Pero meron pa akong, sayang talaga kasi talagang hindi na natin siya na hindi icing lang yung palaman. May something na sa gitna. Ayan, so ganito ko lang naman ginagawa tong cupcake, lalo na kapag naka-solo box, nilalagyan na natin siya ng ganito, di ba? Para naman pagkagat nyo, eh, hindi naman siya puro cake lang at icing. Baka naman, di ba? Kahit nagdagdag tayo ng ganito, huwag kayong mag-alala. I-ano pa rin natin yan sa pricing natin. Yung nararapat lang, di ba? Kasi additional costing pa rin yung mga chocolate. Yan, kung anong mga dinadagdag natin or mga any add-ons. Naka-add-ons din yan syempre sa ano nyo, sa cost natin, di ba? Mahirap naman yung magkikake tayo kahit 50, wala tayong tinubo, matulog na lang tayo. Hindi naman, meron pa rin naman yan. Kaya lang syempre, ang principle in life ko kasi talaga yung kapag may nag-inquire na ayoko na silang palagpasin na kasi nga hindi kaya ng budget, syempre ina-adjust ko na lang kung nasa magkanong budget yung kaya nila. Kinakapa din natin yung sitwasyon ng mga tao na kaya magbayad ng ganun sa yung halaga, di ba? Nakadepende po kasi yan sa bawat customers na kausap natin, na tinatansya natin kasi talaga tayo, di ba, bilang baker, alam naman natin kung umpisa pa lang ba ng combo nyo, may pambayad na ba siya o wala. Ganon siya. Matatansya mo na yan sa unang nyo, pag-uusap. Meron nga ako mga nag-i-inquire. Halos 3 taon na kami nag-i-inquire sa isa't isa. Wala pa naman siyang nabibili. Pero okay lang. Alam ko darating din yung time na makaka-order din siya. Pero siguro talagang on a budget pa lang. Hindi pa carry, ganon. Pero okay lang. Siguro nahihiya lang siya na. May ganon talaga. 3 taon na kami nag-uusap. Puro inquiry. So, ito na nga. Ang daming daldal. I-greenab-car na nga natin yung cake ni Madam. At nakarating naman to ng maayos sa kanyang venue dyan sa Marina Seaside sa may Pasay. Yan. Thank you so much kay Kuya. Pakiusapan, Kuya. Cake po ito, pasuyo. Pero, ko na wala sa isip na si Lala Move Car pala ay nag-accept ng cakes na na parcel or ganito na mga delivery. So, ito yung kanyang feedback. Thank you so much, Sisi, for trusting at ingat tayong lahat. God bless. Bye-bye.